aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking sa panahon ng kalungkutan at ako ay nangangako na hindi ko hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao, kayamanan man, ang lahat ng awat biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. The question I would like to throw to you this morning is this: what is God's purpose in my life? May pandemic na, may pagtaas pa ng tinatawag na petroleum produkto na magkakaroon ng ripple effect yan. Ano pa rin ba layunin ng Panginoon? Sa gitna ng kaguluhang ito, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, kasipayuan, okay? Anong layunin ng Diyos? Bakit pinahintulutan itong mga bagay na ito? Okay? Tignan natin mga kapatid ang sinasabi ng Word of God. Ephesians 1, verses 4 up to verse number 8. On your King James Bible, read it now. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Verse number 5, having predestinated us unto the adoption of the children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the Beloved, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Verse number 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Father, we thank You. May You help us to understand Your will, that even in this tumultuous time, in these uncertainties, in these hopeless situations, makita namin ang purpose Mo, ang layunin Mo. Maintindihan namin that the God who help us to be out of the womb of our mother is the God that prepare us and help us kahapon, ngayon, at sa hinaharap. Hindi Mo kami iniwan, hindi Mo kami pinabayaang mag-isa, ini-equip Mo kami para higit kaming maging matapang, matatag, hindi dahil malakas kami, kundi mayroon kaming Diyos na nag-aalaga sa amin. Salamat po sa inyo, kanlungin niyo kami at pangunahan sa pangalan ni Kristo Jesus, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. We have some visitors today. Nandito si Kaitlyn Eunice Raneses from Tambo, Parañaque. Kaitlyn, tayo lamang siya. Kaitlyn Rameses, bisita ni Julie. Nasa ba? Okay. Ito naman si Princess Sabaldia. Princess Sabaldia. Okay, ayun siya. Okay, shall we say? Nandito si Jade Daphne Sahulga. Did I say it right? Jade. Ayun siya sa lulo. Shall we say? Okay, si Catherine Engracial. Can I see her? Thank you very much. Shall we say? Andito rin si Clarence Sales. Clarence, shall we say? Oo, ito magandang pangalan, sales, di ba? Meron siya laging proof of sales. Pag Tagalog, sales. Pag English, sales. Okay? So, I would like you to understand that the Bible says in verse number 4, okay? According that He hath chosen us in Him. Okay? Before the foundation of the world. What does it mean? Long ago, bago pa man likhain ng mundo. Okay? Long ago, even before He made the world. Okay? God was thinking about you. Even before He created the world. Okay? God said, I have chosen you that you should be holy and blame before Him in love. Meaning, wala pa tayo dito, wala pa itong mundo, hindi pa nag-exist, nasa isip ka na ng Panginoon. God chose you to be His very own because of what Christ would do to us. Okay? And what Christ would do for us. Meaning, God was thinking about you, God was thinking about me, even He thought about the world. Bago niya isipin ng mundo, ang Bulkang Mayon, ang Bulkan Taal, ang lahat ng magandang mga lugar sa buong mundo. Ikaw muna inisip niya, Fidel. Ikaw muna inisip niya, Ian. Ikaw muna inisip niya, Zara. Okay? Then the world come later. Tsaka lang dumating ang mundo. Meaning, God is thinking about you in His mind even before He thought about the world. So kung meron kang pinagdadaanan,
Kung sa tingin mo marami kang unfairness na pinagdadaanan, maraming nambubuli sa iyo at kinakapos ka, hindi ka dapat mawala ng pag-asa kasi may Diyos na nag-iisip sa iyo. May Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Okay? In fact, if you will look at the creation, even before na ilagay niya yung tao, He makes sure na may lupa na tutuntungan. He makes sure na mayroon dagat na pagkukunan ng isda. He makes sure na may mga ibon sa impapawid at may mga plants at mga vegetables at mga fruits na itatanim. Okay? And on the sixth day, He put man. Kailan nilagay ang tao? Nung kumpleto na lahat. Kung ikaw ay mayroon tamang pananaw, kung ikaw ay mayroon tamang pananampalataya, kung ikaw ay may tamang relasyon sa Diyos, hindi ka mangangamba anuman ang dumating sa mundo. Hindi ka mawalan ng pag-asa kasi alam mo, anak ka ng Diyos at mayroong ginagawa ang Diyos para sa iyo. Can you just imagine this, okay? His unchanging plan, His purpose, yung layunin niya, hindi yung makagraduate ka lang, hindi yung makapagtrabaho ka lang, hindi magkaroon ka ng MU na magiging jowa mo, okay? Na magkakaroon ka ng family, no! Hindi yung magkaroon ka lang ng bahay. His plan, His purpose, unchanging, yung ikaw ay ma-adapt niya. Na ikaw ay maging anak niya. Kanya pinadala niya si Kristo para mamatay para sa atin. Okay? Gusto kong maintindihan niyo mga minamahal. Here is what God would like to say to you, okay? God made me to be a part of His family. Nilikha ka ng Diyos, nilikha niya ako para tayo'y maging bahagi ng kanyang pamilya. Bakit po? Bakit po? Sabi ng Isaiah 59 verse number 2. Okay? Isaiah 59 verse number 2. Anong sabi ng Word of God? Okay? Sa King James Bible, ang sabi ng Panginoon ito, okay? Ang iyong kasalanan ang naghiwalay sa iyo at sa iyong Diyos. Okay? 59:2. Okay? At ang iyong kasalanan ang nagtago sa kanyang mukha upang hindi kanya pakinggan. Meaning, sa kalagayan natin mga minamahal, lahat tayo'y makasalanan. At bilang makasalanan, the Lord cannot hear you. The Lord, in His natural state, He is holy. Okay? Siya'y banal. Walang bahid dungis. Okay? Hindi niya tayong papakinggan. Okay? Sabi ng Isaiah 64 verse number 6. Isaiah 64 number 6, okay? Anong sabi na Isaiah chapter 64, 6? Lahat tayo mga maruruming bagay. At ang lahat ng katwiran, yung buting gawa, yung pagmano mo, yung pagiging magalang mo, pagiging courteous mo, pagiging compassionate mo, lahat yan ay maruming basahan at lahat tayo'y malalanta na parang isang dahon at lahat ng ating kasalanan ay tatanging parang hangin at tayo'y dinala palayo. So ano ngayon ang makikita natin? Okay? On our own, sa aking sarili, hindi ko pwedeng dali ng sarili ko sa langit. Hindi. Kanya nga ang Diyos ay gumawa ng paraan. Nakita niyang lahat tayo makasalanan. Nakita niyang lahat tayo may sabit. Hindi tayo pakikinggan. So anong ginawa niya? Sabi ng James 1:18, of His own will He begot us with a word of truth that we should be the kind of firstfruits of His creature. Sa kanyang sariling kalooban, siya yung nagplano. Hindi ako. Hindi si Joshua. Hindi itong si Joy, hindi itong si Ferry, hindi itong si Angelica. Ang Diyos ang siyang nagplano sa kanyang sariling kalooban na tayo'y ipanganak sa salita ng katotohanan. Why? Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo ay nagkasala. Walang matino. Walang gumagawa lahat. Okay? In fact, kung titignan mo yung buhay mo at yung buhay ko, this is what we told Davy Sevillano, okay? The congressman or dating dating gobernador ng Ilocos Sur, okay? Na ngayon ay re-electionist ng first district ng Ilocos Sur, okay? Sabi niya, I'm a sinner. I realize that, okay? At bilang makasalanan, sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, napahiwalay ka sa Diyos, tatlo bahagi mo, katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan nakikita ko sa iyo, nakikita mo sa akin mula sa albok, babalik sa albok, nangihina, inaalagaan, pero hindi yan ikaw.
bahay lang yan. Ang talaga ikaw yung kaluluwa ay nag-iisip, nagmamahal, nakakaramdam, nasasaktan, nakatira sa katawan at yung espiritu. Nung magkasala ka unang-una, you died spiritually speaking, so meron ka lamang katawan at kaluluwa at ito ngayon ang masakit. Pag ito ay naghiwalay, kanya papansin mo, you're just self-conscious and body-conscious but not God-conscious. Bakit? Patay ka spiritually speaking. So pagka naghiwalay ito, okay, binurol to o kaya kinremate, whatever you want, okay, pupunta sa lupa yan. Pero itong kaluluwa, harap sa Diyos. At pag ito'y humarap sa Diyos na hindi ka naligtas nung buhay ka, maluoy ka. Sabi ng mga Bisaya, mapirdi, mapapahama ka. Okay? Bakit? Kasi mapapahama ka, hinihingi ng Diyos, ang sino man pupunta sa langit ay dapat mayroong kabanalang kagaya sa Kanya. Okay? And I would like to say, kahapon 2 Ilocano ang nawin ko. No isang araw, ganun din, iba't ibang lahi. Okay? Pero we speak the same thing. Naintindihan nila ang sabi ng Romans 6:23, but the gift of God, may regalo. Okay? Nung tinanong ko yung isang tao kahapon, ikaw ba'y nagtatrabaho dito? Opo. Pag ikaw ay may tinanggap, kapalit ng trabaho mo, ang tawag dyan, yan ba ay regalo o sweldo? Sweldo po. O ikaw naman, nanalo ka halimbawa. Pag ikaw ay may tinanggap, kasi nanalo ka, ang tawag dyan, premyo o regalo? Ay premyo po. So anong ibig sabihin? Ang regalo hindi pinagtatrabuhan, ang regalo hindi pinapanalunan, ang regalo tinatanggap. Anong regalo? Romans 5:8. Anong sabi ng Panginoon? At pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, namumuhay sa mali, nag-iisip ng hindi tama, sumasagot, nagnanakaw, nangungupit, okay? Punong-puno ng sama ng loob. Ano sabi niya? Minahal kita at si Kristo namatay para sa iyo. What does it mean? Ito tayo, ito si Kristo, siya yung nagbayad, siya yung tumubos, siya yung namatay, siya yung nagbigay ng kanyang buhay. Bakit? Because He loves us. If you want to know why you're here, God made you to be a part of His family. He wants to have a relationship with you. Nilikha ka niya para mahalin. Nilikha ka niya para mahalin mo siya pabalik. Okay? Kaya just imagine, sabi ng 1 John 5:11 and 12, at narito ang patotoo na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at ang buhay ito'y na kay Kristo. Verse number 12, ang kinaroon na kay may buhay. Ang walang anak sa puso, hindi tinanggap, walang buhay. Paano papasok si Kristo? Romans 10:13, for whosoever shall call, pag tumawag ka, Lord, makasalanan ako, mapapahamak ako, hindi ko kayang dalhin ang sarili ko sa langit, ngunit naniniwala ako na ikaw namatay, nalibing at tumayong para tubusin ako, the Lord said, hey, bibigyan kita ng buhay na walang at magiging bahagi ka ng aking pamilya. You know what I'm saying? He wants to have a relationship with you. He wants you to be a part of His family. He wants you. Likha ka niya para mabuhay, para maintindihan mo, may Diyos na nagmamalasakit, may Diyos na namatay, may Diyos. Kaya nga, you have never developed a relationship with God. Okay? Hindi pa na-establish yan. Hindi pa tinatanggap si Kristo. Okay? You're missing the whole point of life. Hindi ka lang nandito just to live, just to make money, just to retire and to die and to buy whatever you want. No! Nilagay ka ng Diyos sa lupa on this earth so that you can have a relationship with you. He wants to have a relationship with you so that you can learn to love Him and He wants you to be a part of His family. Okay? That's the most wonderful thing that I have. Alam mo kung bakit? Hindi ko naramdaman ang pag-ibig ng tatay ko. Never at one time sinabi ng tatay ko, I'm proud of you. Never at one time sinabi ng tatay ko, mahal kita. Hindi niya ako sinusundo sa school. Si Kuya Rick, si Tito Tony, pero siya hindi. Isa lang ang picture naming mag-ama sa buong 14 years na existence ko nung siya'y buhay pa. My father died when I was 14. Pero nagpapasalamat ako kasi sabi ng Psalm 27 verse 10, tingnan mo sabi ng Psalm 27 verse 10, okay? When your father and your mother forsake you, then the Lord will adopt you. Then the Lord will take you up. Then the Lord will take care of you. Then the Lord will sustain you. Then the Lord, kung nararamdaman mo parang hindi ka importante sa family mo, hindi ka nag-iisa. Naramdaman ko yan eh. Okay? Naramdaman ko yan. Pero mo pinamigay ako. Pinamigay ako ng nanay at ng tatay ko when I was 12 years old. Okay? Ginawa kami ni Jenny parang mga katulong doon sa tinirahan namin. Wala kaming sariling tulugan, kasama namin yung mga
mga katulong, nilalak ang pintuan, ultimo ref nakalak. That is inhuman. That is worse, that is rude, that is something that is depriving you of being a human being. Pinagdaanan kayo until the Lord found me. Until the Lord showed me that He loves me and He will take good care. So nung ako'y maligtas, nung 1985, February 10, 37 years ago, hindi ko na binitawan nun. Naguhugas ako ng jeep. Nag-aaral ako sa college. Okay? Pinili kong mahalin siya pabalik. He loves me, I need to love Him back. Okay? He cares for me, I would like to care for what He cares for. Bakit? Nanay ko nga umiri sa akin, tinabla ko eh. Tatay ko nga, hindi ako niyayakap eh. You see? Lumaki kami na parang dinumero kilos. Pag nagkamali kayong plato, ipupukpok sa ulo mo, ay sinasabi ko sa iyo. Mahirap. But I thank God the Lord found me. I thank God there is a church like this. Hindi pa ganito yung church, okay? I thank God there is a pastor who cared. There is a pastor who gave time, talent, and treasure for me. So ito yan, naintindihan ko na mayroong nagmamahal sa akin ng Diyos. Okay? Kanya kung may nanay ka, may tatay ka, mahal ka, inaruga ka, kinakanlong ka, ay sabi ng mga tao sa labas, swerte ka. Pero walang swerte ha, mapalad ka. Okay? Kasi meron. Pero sa kabila niyan, there is still a longing in your heart. Alam mo kung bakit? No human love can fill the void that God created. Mayroong void space yan na walang pwedeng pumunta dyan kundi ang Diyos. Okay? So gusto kong maintindihan niyo mga kapatid, hindi lahat ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Hindi. Everybody is created by God. Okay? Nilikha. Everybody is loved by God. Pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Magiging anak ka lang ng Diyos pag sinabi mong, Panginoon, I want to be a part of your family. Tatanggapin kita. How do you get that? How do you be a part of His family? There's only one way. Isa lang. Pananampalataya kay Kristo na namatay sa iyo. Ano sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, pag tinanggap mo siya na tagapagligtas, na siya'y namatay, nalibig, at taboy naguli, bibigyan kanyang kapangyarihan, maging anak ng Diyos. Nung maintindihan ko to, ay sinabi ko, kahit di na ako anak ni Ayala, kahit di na ako anak ni Gokongwei, kahit di na ako anak ni Lucio Tan, basta ako'y maintindihan ko, ako'y anak ng Diyos, ayos na sa akin yan, solve na ako dyan. Okay? Maayos na, bakit? Pambiri ako, anak ako ng Diyos. Sabi ng tatay ko, anak daw ako ng kamote. At sabi ng nanay ko, mana daw ako kung kanigin nila. Nung maintindihan ko yan, datapot ang lahat ng nagsitanggap sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan. Aba, may title ako. I'm a child of God. Aba, huwag kang tatabi. Naalala ko nung first year college kami ni Rene. Okay? Nung maunawa namin, scholar kami ng Pangulong Marcos noon, 1982. Nalaman namin na kami ay mayroong pondo mula sa TUP na 15,000 a year. Naglalakad kami, mga first year kami sa TUP. Ay, ito may bibigay. Scholar to! Pambira. 15,000! Yung 15,000 noong 1982, ang laking kayamanan noon. Parang pakiramdam namin, untouchable kami. Sabi ko, huwag kayong ahara-hara. Hindi pa ako saved noon eh. Scholar to! Pambira. Huwag kayong mag-ano-ano. Pag sinagasaan mo ako, babayaran mo ako ng 15,000! Naging scholar lang kami. Talagang iba yung feeling. Nung maligtas ako, lalong iba ang feeling. Bakit? Naging anak ako ng Diyos. Naging kapamilya ako. Okay? Pag hindi mo nilagay ang pananampalataya mo at ang iyong pagtitiwala kay Kristo, hindi ka magiging bahagi ng family ng God. And I would like to say this, okay? May pinagdadaan na the greatest comfort that I have, the greatest joy that I have, hindi yung nakatapos ako ng top 3 sa college. No, hindi yung nung bago pa ako magtrabaho, mag-graduate, employed na ako sa Sprague, Philippines. Hindi yun ang pinakamasaya. Hindi yung ako'y nakapag-asawa, nanganak si Ellen. No, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko, nung maintindihan ko, may nagmamahal sa akin at namatay para sa akin. At ang pangalan niya, si Jesus Christ. You know why? I'm not aware, I don't know how long Ellen will live, or how long will I live, or how long my sons will live, or Blon will live. But I know there's somebody that is forever, and that is my God, and that's my Jesus.
Okay? I am loved. I am created by God. Okay? Pero pag hindi mo siya tinanggap, you're not a part of His family. You're not a child of God. Pero pag pinagpasyan mo, tinanggap mo siya, sasabihin ko sa iyo, magtaas man ang problema at ang tinatawag na pressure lot, hindi ka matititigan, you will never be hopeless. Okay? And I would like to ask you, when things seems hopeless, paano ka magre-respond? Makakasakay pa ba ako ng eroplano papuntang Japan? Makakapag-asawa pa ba ako? Mapag-aaral ko ba ito? Mailalabas ko yung asawa ko sa ospital? Matatanggap ko ba yung guaranteed letter? Mababayaran ko ba yung in-order ko? Okay? Makikita ko ba yung magandang kinabukasan? How do you maintain hope? How do you maintain faith when everything seems and look hopeless? Tama? Isa lang ang pambalanse ko dyan. Sinasabi ko lagi, ako'y anak ng Diyos at ako'y kailaman hindi pababayaan ng Diyos. Ako'y naging ama. 2 anak ko, dapat 5 eh. Jup, ay ayaw naman ni Ellen. 2 lang daw. Okay. Pero hindi ko pinabayaan yung 2 anak ko. Hindi ako naging pabayang ama. Kinanlong ko yan, tinuruan ko, ginabayan, hanggang makagraduate sila sa La Salle at saka sa San Vera. Ngayon, they have their own life, they have their own job. Jap is a manager ng Citibank. Jeff is one of the manager ng Oracle, and he has a family. At si Jap, sabi ko gabi, at isita, nakita ko, kausap niya si Micah. Oy Micah, kailan kayo magpapakasal? Sabi ni Pastor, gabi na ho, bukas na lang, mag-usap tayo. Kung akong ama, marunong mag-alaga. Kung akong ama, okay, na masama, okay, na may pagkukulang, namuhay sa mali, ay marunong magbigay ng mabuti sa aking anak, ano pa kaya ang ating ama sa langit? Am I right? Mas mainam yan. Oh, ako'y limitado. And I would like to say, ano ang responses mo sa mga hopeless situation? We can employ the same strategies that God is teaching us. God will richly reward you, him or her, pagka tayo naging anak ng Diyos. Tignan mo ha, when things felt hopeless, dumating ka ba sa punto ng buhay mo that there is one of those days, weeks, months, and years when things just seem to go from not great to bad to worse? Hindi na nga maganda, worse na, okay? Tapos inaaway ka pa. Okay? When things felt hopeless, hindi ba minsan dumarating tayo sa punto, that's where we're at? Anong gagawin mo? Okay? Gusto natin makialam. I want to be on control. Ako na hawak ng pera. Ako na magagawa to. Ako na gagawa niyan. Eh lalo lang gumulo. Bakit? We're inadequate. We need to be honest. We need to be open with everybody, first to ourselves. We need to admit that sometimes ang initial response natin, pag mayroong hopeless situation, pag may problema, is not always the best response. So ano nangyari? Lalo tayo nababaon sa frustrations, lalo tayo nagkakaroon ng agitation, and more often, anxiety, okay? That will lead us to feel overwhelmed. Parang masasakal ka, parang mawawalan ka. At pagtingin natin, if the situation will have gone on too long, dumarating ka sa punto that you feel hopeless. May pag-asa pa ba? Kakayanin ko pa ba? Okay? Let me assure you from my own experience, from the experience of others, you are not alone. You're not alone. Hindi lang ikaw ang dumadaan ng ganyang klaseng sitwasyon. Okay? Maraming tao ang dumadaan sa ganyang sitwasyon. The good news is this, that God promises never to leave us nor forsake us. Tingnan mo sabi ng Hebrews 13, verse number 5. Okay? Hebrews 13, verse number 5. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? 13, verse number 5. Hayaan nyo ang inyong pambuhay ay walang pag-ibig sa salapi at maging kontento kayo kung anong meron. Okay? Huwag nang maghanap, may ulam na eh.
Huwag na maghanap pa ng Starbucks, may kape na. Huwag na maghanap pa ng mamahaling gatas, meron na dyan. Maging kontento kasi sinabi ng Diyos, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwan. Yung bang darating ka sa punto ng buhay mo, okay? Na magpapasalamat ka. Lord, salamat po. Marahil mataas ang presyo, lahat ng problema, pero sinusuplayan mo ako. Lahat nagkakasakit, ako rin nagkasakit, pero pinagaling mo ako. I always say, paano mo malalaman na ang Diyos ay magaling kung hindi ka nang hina at di ka nawalan? Paano malalaman na ang Diyos ay nagpapagaling kung hindi ka nagkasakit? Paano malalaman na ang Diyos ay magpupuno ng pangailangan mo kung hindi ka nangailangan? Okay? Kanya, this is the most wonderful thing. Okay? Life has a way of throwing us curves. And sometimes mountain and valleys. Lahat ng curve, sakit yan. Unexpected kasi pagka yun curve, di mo nakikita pag straight yan, kita mo, may bata doon. Katulad kahapon, ay kagabi, pauwi kami, may kuting sa gitna ng kalye. Sa gitna. Umiwas ito ngayong si Victor. Kung yun ay curve, di namin makikita, makakasagasaan ng kuting to. Life has a lot of curves. Hindi makikita. Circumstances and situations will come out nowhere. Kagaya ng enormous high prices. Naiiwanan tayo'y nakabaon at parang feeling bugbog na. Hindi ko na kaya. Ito lang nakita ko. Ito lang natutunan ko sa pagbasa ko ng salita ng Diyos. Whatever we focus on grows. Saka nakafocus, kakulangan, yun ang lalaki. Saka nakafocus, kasipayuan, yun ang lalaki. Okay? Let me just tell you. Kayo mga lalaki, ano man ang ibigay nyo sa babae, tatanggapin niya, dumadami. Listen to this, ha? Pag binigyan mo siya ng sperm, kung mag-asawa kayo, bibigyan ng baby. Am I correct? Pag binigyan mo siya ng groceries, bibigyan ka niya ng tinatawag na meal. Tama? Lahat ng ibibigay mo sa kanya, tatanggapin niya, imumultiply niya. Kanya pag binigyan mo siya ng problema, imumultiply niya. Dadami! Kanya kung umaangal ka, kung ano man tinatanggap mo ngayon, tignan mo kung ano binibigay mo. Okay? Because life is like that. You know what I'm saying? Bigyan mo siya ng pera, mamaya makikita mo, may ulam ka. Padadamihin niya, paano nangyari yan? Madiskart. Kasi design ng Diyos sa kanila yan. Okay? Pero kapag ikaw nagbigay ka ng problema, maghanda ka na, kamote ka, dadami yan! At ang mga babae, hysterical at historical. Naalala mo, ginawa mo sa akin? Ha? Nung unang-unang, naku, sinasabi ko sa iyo, hindi matatapos yan. What you focus on will grow. So when you focus on the bad things in life, pag nakafocus ka sa kakulangan, sa taas ng presyo, sa lahat ng suliranin, before long makikita mo, all you can see is bad, 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 bad. Wala ng pag-asa. Pero pag focus ka sa goodness of God, pag focus ka sa kapangyarihan ng Diyos, pag nakikita mo ang biyaya, yung ayuda ng Diyos, yung kanyang kalinga, yung kanyang kahabagan, sasabihin ko sa iyo, hindi ka malulugmok at magkakaroon ka ng tamang pananaw. Anong sabi ng Lamentations 3 verse number 20? Tingnan mo ha, Lamentations 3 verse number 20. Okay? Tingnan mo sabi ng Word of God. Tingnan mo ang kanyang payo. Tingnan mo ang kanyang alituntunin. Pag may pinagdadaan, Lamentations 3:20, at ang aking kaluluwa ay naalala at ako'y nagpakumba. Verse number 21. Ano sabi? At naalala ko, kanya ako'y nagkaroon ng pag-asa. Ano yung kanya naalala? Verse 22. Okay? Ang kahabagan ng Diyos ang dahilan kung bakit hindi tayo naluluoy. Kung ba't hindi tayo bumibigay. Ba't hindi tayo nasisiraan ng bait? Ba't hindi tayo nagkikitil ng buhay? Kasi yung kanyang kahabagan ay hindi nasisira. Verse number 23. Ano sabi? Ito'y laging bago tuwing umaga, dakila ang kanyang katapatan.
You know what I'm saying? Pag natulog ka, pagising mo, nagising ka, humihinga ka, malakas ka, nakatayo ka, nakawiwi ka, nakapagkape ka, kahabagan ng Diyos. Bakit? Maraming natulog kagabi, hindi na nagising. Tama? Nung magising, ay pambihira na sa ICU. Nung magising, aba pambihira sa langit na, kung ligtas. Sa impyerno pagka hindi. Saan ka nakafocus? Kabigatan? Saan nakafocus? God created you to be loved by God and to love Him back. God created you because He wants you to be a part of His family. So kung bahagi ka ng family of God, hindi ka dapat natataranta. Okay? I am comforted to see that God knew that we would struggle. And He would give us His word to instruct us, to guide us, and godly men to lead by example. Tignan mo ang sabi ng Romans 4:18. Okay? Na siya ay sumampalataya. Sino to? Si Abraham. Ano sinampalatayanan niya? Na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Mga kapatid, 100 taon, yung asawa niya 90 years old. Eh, ilang menopausal na yan? Am I right? 90! Sabi ni Abraham, paano pa ako maging tatay nito? Tigulang na ko, matanda na. Tinignan niya nga si Sarah. Sus, Ginoo. Walang pag-asa. Pero sabi niya, siya'y umasa at naniwala sa pag-asa na siya'y magiging ama. Meaning, in the natural, it's impossible. But because there is God, it was possible. Okay? Tingnan niyo, sabi ng Panginoon, ha? God wants to lead us and God wants us to act as His child. Araw-araw pagising mo, ano makikita mo? Kakulangan, taas ng presyo ng bilihin, reklamo, hindi naman tumataas ang sweldo. Tama? When things seem hopeless, God wants us to respond with faith. How do you have faith when things seem hopeless? Paano? When I'm hopeless, I need to believe God anyway. Despite of what I say, despite of what I feel in my daily experiences like. Ano man ang maramdaman ko? Okay? Bakit? Anak ako ng Diyos eh. Ang tatay ko Diyos. Ano sabi ng Romans 4:19? At hindi siya humina sa pananampalataya. Tingnan mo ha, si Abraham. At hindi niya binilang kanyang katawang patay. Bagamat siya 100 taon na. At hindi niya tinignan si Sarah, patay na ang kanyang sinapupunan. 90 years old. Tess, 90 nanganak pa. Nanay Prado, 90. Tama? Nanganay pa eh. Right? Oh. Nonet, 90. Tama? Ano sinabi? Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Maraming magpapahina ng pananampalataya mo. Okay? Pero we need to maintain our faith in God, not in self, not in other things, but in God. It has been said that faith is a substance of things hoped for. Okay? The evidence of things not seen. I need to maintain my faith like Abraham maintained his faith. Kung may alagaan ka, kung may didiling ka, kung meron kang dapat tignan, yung pagtuo, yung pananampalataya, yung paniniwala, nasa Diyos ba ba o nasa tao? Baka mamaya matalo lang yung Pangulong biboboto mo, nawala ka na ng pag-asa. Nakailang presidente na ba ako? Marcos, Cory Aquino, sino sumunod? Fidel Ramos, Estrada, Gloria Arroyo, Pinoy, Duterte, 7 presidente na! Pang-8 to. Kung sino man. Sabi nga ng Pangulo, ang mananalong presidente may O sa pangalan. Eh lahat may O. Paramihan na lang ng O. Di ba? Robredo, Isko, Marcos, di ba? Sino ba? Pacquiao, Lacson, di ba? Lahat may O eh. Kamote rin talaga to eh. Ang lakas mang asar eh. Basta ang i-endorse ko yung may O. Di nagbilangan ng O. Sabi ni Isko, 6 ang O ko.
manalo na ako. Pag may pangulo kang ganyan, masisira, diskarte mo eh. Lahat sila naasa ng endorsement eh. Di ba? Now listen. Kahit sino pa pang-8 pangulo na ito sa akin. 8! Hindi nakasalalay sa pangulo ang aking faith. Hindi nakasalalay sa pangulo yung aking pag-asang makita ko yung aking apo na si Bron, okay? 10 years from now, I'll be 68, okay? And then my son, my grandson will be 10 years old, okay? I would love to see him singing, preaching, studying at Golden Treasure Baptist Academy, okay? Hindi ko lang alam kung si Fe buhay pa noon. Hindi ko alam kung si Marisa kaya pang magturo. Hindi ko alam kung si Chit, siya pa rin ang supervisor. Hindi ko alam, baka si Ariana na o si Isaiah o baka si Mikel na ang pinakaparang what's that? Administrator, di ba? Oh, baka si Johans na ang principal. Ba't makailing ka, grabe? Wala kang tiwala? Ikaw ngayon umayos-ayos? Faith nga, faith. Di ba? Baka mamaya makita mo si Idoy, di ba? Siya ng mayor. Mayor na siya. Saan? Sa kulungan. Siya yung siga. Bakit? Kasi siya'y inakusahan ng mga masasama at siya'y na-frame up, pero sa loob ng kulungan, para siyang si Joseph, nag-preach, maraming na-save. Oh, at napalaya ng maayos. Hindi pa naman ako tapos Parang I need to keep on believing like Abraham kept believing in the sovereignty of God. I need to keep on believing in the provisions of God. I need to keep believing in the faithfulness of God even when I don't see it. Maraming bagay ang hindi ko nakita rito, Clive, nung magsimula ako maging pastor. Okay? Maraming bagay. Ang nakita ko 26 years ago, 26 years ago, kaunting tao, problema, kakapusan. Ang tinignan ko, hindi kakapusan. Ang tinignan ko, yung katapatan ng Diyos. Ang tinignan ko, kabutihan ng Diyos. Ang tinignan ko, okay? Yung provision ng Diyos, ano sinabi ko? 97, we're starting to put up a building. Hindi IMF, hindi World Bank, hindi gobyerno ang solusyon. Panginoon, God is the source. Okay? Asian financial crisis, 1997. Lugmok ang lahat na bansa sa parting to ng mundo. Singapore, Thailand, pero tayo nagpapatuloy. Okay? 2008, nagkaroon ng recession ng Amerika. Nabili natin ang property second at nagtayo tayo ng building. Anong sabi ko? Ulit, God is the source. Hindi tao, hindi negosyo, hindi tatay, hindi nanay. Kasi bakit? Hindi natin dapat hahayaan ang ating pananampalataya maging mahina. Dapat kung meron kang palalakasin, kung meron kang alagaan, pananampalataya ang Diyos. Okay? We need to keep on believing that God is sovereign, meaning may pakialam siya, pinapahintulot niya yung bagay sa ikatitibay at kabubuti natin. At meron siyang katapatan at ipoprovide niya ang kailangan lang natin. Do we have faith? Meron ba tayong pananampalataya? Okay? What do you do when your situation seems hopeless? Anong gagawin mo pagka nagiging hopeless na? When everything around me, when everything around you is getting hopeless, I need to be intentional as Abraham was intentional. Anong ginawa niya? Verse number 20. Hindi siya nag-alinlangan sa mga pangako ng Diyos sa kawalan ng pananampalataya, ngunit sa kanyang pananampalataya, siya'y naging matapang, malakas, at binibigyan niya ng kaluwalhatian ng Diyos. Kung meron kang dapat panghawakan, hindi yung pangako ng nagbabayad sa'yo. Hindi yung pangako ng supplier mo. Hindi yung pangako ng employer mo. Kundi yung pangako ng Diyos. Anak mo nga nagbabago Tama? Magbabago polisiya. But God's sovereignty will not. God's goodness will not. Okay? You should not stagger. Okay? Not the promise of God through me. Kung meron kang kawalang pananampalataya, burahin mo yan. Like Abraham, I believe anyway, and I made a decision of how I am going to live. Pinili kong mahalin ng Diyos, pinili kong pakita sa Kanya, pagtitiwalaan mo ako, anak mo ako, hindi mo ako pababayad, at ipapakita ko sa mga tao that you can trust me. Okay?
When crisis come, madaling i-manage yan. Pag meron kang desisyon ahead of time on how will you respond. Tanong ko sa iyo, halimbawa mag-100 piso ang bawat litro ng petroleum produkto, anong gagawin mo? You cannot trust your emotions. You cannot trust your gut feeling. Magkakaroon ka ng feeling of anxiety. You will feel down. You will feel helpless. Paano na yung goal mo? Na 240 million? O mataas na? 1 billion na. Paano mo maabot yung 1 billion sale ngayong 2022? Right? Imagine ang goal niya sa kanyang sale is 1 billion pesos. Do you understand that? March na. Paano ka kikita ng 1 billion? March na. Sinong bibili ng produkto mo? Tama? Uunahin ba ng Cetaphil kesa ikakain? Tama? Uunahin ba nila yung papapaganda ng kutis? Yung magandang sabon? Yung magandang produkto na meron ka? Kesa sa pangbili ng gatas ng anak? Tama? Pero kung ikaw ay mananalig, maniniwala, maaabot mo yan. Because sabi ng Acts 9:29, I want you to see Acts 9:29, okay? Anong sabi ng Panginoon? Okay? Acts 9:29. Anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Okay? Matthew 9:29. Matthew 9:29 pala. I'm sorry, okay? Matthew chapter 9, verse number 29. Okay? Anong sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Okay? Ang sabi niya dyan, okay? But according to your faith, be it unto you. Ayon sa kanyang pananalig, mangyayari. Okay? I want you to see, okay, that everything will always be okay. Okay? Sabi ko nga noong Miyerkules, huwag mong hahayaan yung impossible situation mo, ma-intimidate ka. Because nothing is impossible with God. Wala. Okay? Lahat ng pinalak ng Diyos sa'yo, lahat ng gusto niya sa'yo, tutuparin niya. Okay. Philippians 1:6. Anong sabi ng Panginoon? Being confident of this very thing, He that began a good work in you shall perform it. Itutuloy niyan hanggang dumating si Kristo. What does it mean? Kung meron kang intimidation, kung meron kang seemingly impossible situation, huwag kang matakot, huwag kang ma-intimidate, but it should motivate you to pray hard, to believe more, to trust more, to wait more, to expect more, and depend on God more. Kasi sabi niya, yung Diyos na nagsimula sa iyo ng magandang bagay, tatapusin niya yan. Okay? Tatapusin niya. Gusto kong maintindihan ninyo, sabi ko nga noong Miyerkules, okay? Life will be impossible. Say impossible. Come on, impossible. Diyan gagawa ang Diyos sa imposibleng bagay. Okay? Imposible. Yung imposible, magiging difficult. Say difficult. Pag huminto ka sa pagiging imposible, hindi na natin kaya, imposible na tayo magkabate, imposible tayo makaahon. Doon nga gagawa ang Diyos eh. Mula sa pagiging impossible, magiging difficult. Mahihirapan ka. Okay? Huwag kang bibigay. Hanggang sa dumating, doon sa God said, I will complete what I desire you and desire about you. Gusto ng dyablo na maniwala ka, imposibleng mabuhay ka. Gusto ng diablong maniwala ka na hindi mo kaya nang wala, nang ikaw, hindi mo kaya mabuhay bukas. Gusto niya. Okay? Sasabihin niya sa iyo, sino ka? Sino ka para mangarap? Sino ka para magpakasal? Sino ka para magtapos? Sino ka para mag-aral? Bubulihin ka niyan. Okay? Pero dapat, sa impossible things ng buhay mo, look to God. Sa difficult things ng buhay mo, rely on His promise. At bantayan mo, God will move you from impossible to difficult, then it's done. Okay? Tatapusin niya yan. Okay? Tanong ko sa iyo, ngayong 2022, March 13, okay? What are you believing?
Ano pininiwalaan mo? Mababaon ka sa utang? Hindi ka na makakapagtrabaho, Nicholson? Hindi nagagaling si Fernan? Hindi mo matatapos ang pagiging abogado mo, Jose? Ano pininiwalaan mo, Tommy? Wala nang pag-asa? What are you believing for? Do you believe that you will go higher in life? Do you believe that you will rise over your obstacle? Do you believe na gagaling ka? Do you believe that you will have abundance? That you will have healing? That you will have victory? Ano pininiwalaan mo? You will become what you believe. A lot of people now were asking me, na-stroke ko ba talaga? Yes! Ba't parang hindi naman? Kasi naniniwala akong gagaling ako eh. Meron isang vlogger, kaaway ata to ng isang kandidato. Number 146 siya eh. Sabi niya, lahat ng masasamang salita nilalabas. At sinabi niya, tinatanong, ba't daw tabingi yung mukha ko? Sabi niya ganon. Na-stroke ako eh, yan ang effect eh. Nung makita ko siya, sabi ko, Lord, salamat. Na-stroke ako, hindi nagkaganon ang mukha ko. At ito pa, hindi nagkaganon ang ugali ko. Di ba? Ang pangit na tabingin ang mukha mo, pangit pa ugali mo. Dapat, ano yun, terno lang? Am I right? Dapat kung may kapangitan na, gandahan na natin ang ugali. Am I right? Kapos ka na nga. Ang dami mo ng problema. Ang sagwa pa ng ugali natin. Am I right? Huwag naman. Kanya nakita ko yung mga vlog niya, awang-awa ako sa mukha niya eh. Na-stroke ka na, ganyan pa ugali mo. Kamote ka. Kailangan may makitang kabutihan sa atin. Tatanda mo to. Hindi mo problema paano solusyon ng Diyos ang problema mo. Trabaho niya yan. Ang trabaho mo, maniwala. Do you believe God? Your faith will help you to overcome. Your faith will help you to become better. Ayaw niya na mahina ang faith mo. Ayaw niya. Gusto niya na kahit ano nangyari, matatag ka, matibay ka. Anong sabi ng Colossians 2:7? Demo sabi ng Colossians 2:7, okay? Dapat rooted ka. Dapat build up ka. Dapat establish ka sa faith. Kung paano ka naturuan, 2:7 ng Colossians. At ikaw ay nananagana sa pasasalamat. You're rooted. You're built up in God. Established in faith. Kagaya ng naturuan. Ano man ang mangyari, Milan, dapat nagpapasalamat. Huwag nang mang-away. Tama? You know what I would like to say, okay? Ano sabi ng Panginoon kay Abraham? Okay? When everything in life look hopeless, I need to focus like Abraham. He focused his attention on God rather than his problem. Ano nakikita mo? Problema? Problema na naman. Sawang-sawa na ako. Ako ang nasisisi, ako ang laging may kasalanan. Sermon ng almusal, yun ba naisip mo? I would rather choose and focus on God's faithfulness than my problem. Tingnan mo sabi ng verse 21 ng Romans chapter 4, being persuaded that what he had promised, he was able also to perform. Tuwang-tuwa si Abraham, yung pinangako ng Diyos, matutupad. Tanong, alam mo yung pangako ng Diyos? Hindi. Alam mo yung pangako ng Pangulo? Ano mo pangako ng mga kandidato? Hindi mo alam ang pangako ng Pangulo eh. Ano sabi ng Romans 10:17? Okay? So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nagmumula sa pakikinig. Kanya nga dapat, sasadyain mong makinig, sasadyain pumunta sa church, sasadyain mo magpunta, at pag nagpunta ka, be more ready to hear. Tignan mo sabi ng Ecclesiastes chapter 5, verses 1 up to verse number 4. Anong sabi ng chapter 1, ng chapter 5, verse number 1? Okay? Ingatan mo ang iyong paa pag ikaw pupunta sa tahanan at ikaw ay dapat makinig. Kasi ikaw ay dumalunga, nabuhay, naglinis, nagpunta, tapos natulog ka lang, tapos nag-text ka lang dyan kasi gusto mo lang makita yung crush. Verse number 2, ano sabi? Huwag kang madalos-dalos sa bibig. Huwag mong hayaan ang puso mo, gagawa ka ng bagay. Sabi, Lord, gagawin ko to. Okay? Ang Diyos ay nasa langit, ikaw ay nasa lupa. Hayaan mong salita mo. Pag nangako ka, ayusin mo. Verse number 3. Ano sabi? Kasi ang pangarap ay dumarating sa dami ng mga ginagawa
at ang salita ang boses ng isang mangmang ay nakikita sa dami ng kanya sinasabi. Verse number 4, anong sabi? Pag nangako ko sa Diyos, gawin mo. Kasi walang kaluguran Diyos sa mga hindi tumutupad sa pinangako. Pag sinabi mong babasahin ko yung Word of God, basahin mo. Pag-aaralan ko to. Bakit? Ito kailangan natin. When Abraham decided to live his life based on what God could do, rather than what Abraham could do in his own strength, ano nangyari? Nagkaanak si Abraham. Listen, pag tinignan mo sarili mo, kapos. Tingnan mo si nanay, kapos. Tingnan mo lahat, kapos. Hindi kakayanin. Pero tignan mo, anong pwedeng gawin ng Diyos sa'yo? Am I right? Hindi yung gagawin ni Fidel, hindi gagawin ni Jebong, hindi gagawin nitong si Nova, hindi yung gagawin ni Emmy. No! What God can do, not what we can do or accomplish in our own strength. Maniwala ka that God was greater than our circumstances. Mas malaki ang Diyos natin. Okay? What I said a while ago, whatever we focus, we grow. Saan ka nakafocus? Kakulangan? Saan ka nakafocus? Problema? Saan ka nakafocus? Sigalot? Abraham focused on God and what God can do, and God did not disappoint. God rewarded Abraham's faithfulness, and God made him the father of many nations. When things seem hopeless, okay? Remember, we cannot see the whole scenario from the beginning to resolution. But God can. Kaya ng Diyos. Focus on the solver of your problem than the problem themselves. Sino ang Diyos sa buhay ko? Ang tinitignan ko, yung Diyos na nagsosolve ng problem ko, hindi yung problema ang hinaharap ko. Okay? Because of Him, hope prevails. Because of God, hope prevails. Because of His faithfulness, my hope prevails. And my faith will not go down. Anak ka ba ng Diyos? Ha? God made you to be a part of your family. God made you to spend eternity with Him. Nilikha ka so that He will enjoy you. Imagine, niligtas ka niya, tapos sa langit hindi ka mag-i-enjoy. Bakit? Sa lupa, hindi mo siya kinilala. Ano sabi ng verse 9 up to verse number 11? Having made known unto us His mystery of His will, according to His good pleasure, which He turned purpose in Himself, that in the space of the fullness of time, that He might gather, kukunin niyan lahat, okay? Lahat ng ligtas, lahat ng nagtiwala, lahat ng nagsisi, kukunin niya, okay? That He might gather together in one thing in Christ, okay? Both which are in heaven, which are on earth, even in Him, yung patay na, yung nasa lupa. Ano sabi sa verse 11? That we have obtained inheritance, being predestined according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Tingnan mo ha, na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya. May pahihintulot ang Diyos, Gracie, na hindi mo maintindihan. Pero alam niya, this is His purpose. Hindi lang niya gusto maging bahagi ka, but He wants you to spend time with Him in eternity. This is His purpose. When the time is right, kukunin niya tayo. Kanyang tanong, pagka halimbawa, dumating si Kristo, ano hawak mo? Bata pa kami, sabi ni Pastor Macido, ano, pag pinag-aaralan ko yung prophecy, sabi niya, ang galing nun talino yun Tingin ko, darating si Kristo linggo. Mga bata kami noon, sabi ko, pambira linggo? Oo. Kaya pag dumating si Kristo, dapat ready ka, Joey. Nung tatanim sa isip ko, baka dumating ng araw ng linggo. Tapos wala ako sa church. Tama? Andun ako sa loob ng bahay. Hawak-hawak ko bumuangat ka, kinukuha ka ni Kristo. May evidence. Wala ka sa church. Ang masakit niyan, may evidence, may hawak kang gin. O kaya may hawak kang babasahin hindi tama, di ba? O kaya meron kang galit sa puso. Kanya nung maintindihan ko yan, abay hindi na ako umabsent. Bakit? Baka nga dumating ng linggo, mabuting sigurado. Okay? One day is going to be with you. Kung tinanggap mo si Kristo. His purpose is to get to know Him,
to be a part of His family, that you will spend all eternity with Him. Ang sabi ng Bible, history is moving toward a climax. May grand scheme, may destiny. Isang araw, kukunin niya tayo rito. 1 Thessalonians chapter 4. Tingnan mo, verse number 16. Tingnan mo, ha? 1 Thessalonians chapter 4, verse number 16. Ano sabi ng Word of God, okay? Ang Panginoon ay bababa mula sa langit na mayroong hiyaw. At ang tinig ng arkanghel at yung trumpeta ng Diyos ay tutunog at ang mga patay ay babangon. Si Richard, si Tatay Alo, okay? Yung nanay ko, yung kamag-anak mo matay si Gay, ay tatayo. Verse number 17. At tayong mga buhay at nandirito ay kukunin niya ang tayo kasama ng Panginoon to meet the Lord in the air, so shall we be ever with the Lord. What does it mean? In the world, mahihirapan ka, masasaktan ka, kasi pag naging komportable ka sa buhay dito, pag naging sufisyente ka at naging konbinyente ka, baka ayaw mo na umalis dito. Tama? Lord, dito na lang ako, masaya ako dito. You're not designed to be on earth. You're designed to be with Him. Okay? There is no such thing as circle of life in the Bible. Life is not a circle, it's linear. Okay? You got saved here, lumalago ka, papunta ka doon sa destiny natin. Yun ang Panginoon. Life is moving toward a focus, a purpose, a climax. One day, Jesus is coming again. Anong sabi ng 1:11 ng Acts? At kayong mga Ginoo na nakatayo dyan, bakit kayo nakatingin sa langit? Hindi mo ba alam? Okay? Acts 1:11. Mali yan talatang yan. Hindi ba nakita yan? Ha? You men of Galilee, when you stand up gazing in heaven, the same Jesus na kinuha mula sa langit ay bababa para kunin tayo. One day, lahat ng nagtiwala kay Kristo, kanya wala kang pag-asa sa lupa. Wawasakin niya ito Dudurugin niya ito. Okay? Kanya habang nasa lupa ka, maging matano ka. Ano sabi ng Genesis 8:22? Tingnan mo, ha? Genesis 8:22. Anong sabi dito? Okay? Genesis 8:22. Hanggat ang mundo'y nalalagi, nandirito pa. May magtatanim, may aani. Lalamig, iinit. Darating ang tag-araw, darating ang taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapagod at di masira. Everything will be there. There is a balance. Sisikat. Pag magtatanim ka, may anihin ka. Tanong ko sa iyo, umaani ka ba? Am I right? Dapat ngayon, kahit may pandemic, nararamdaman mo yung sufisyente na supply ng Diyos. Bakit? Sabi niyo, pag nagtatanim ka, aani ka. Hanggat ang mundo'y nandito. Hanggat hindi sinisira ng Panginoon yan. Okay? Life on earth is a preparation for eternity. Preparasyon to. Hinahanda tayo. Okay? Sabi na Ecclesiastes 3:11, He hath made everything beautiful in His time. At nilagay niya sa puso ng tao. Okay? Itong bagay nito na hindi mo maintindihan, that God make it from the beginning to the end. Okay? He hath made everything beautiful in His time. He planted eternity in the human heart. Hindi mo maintindihan yan. You were made for eternity. You're not made just to be a Filipino citizen or American citizen or whatever citizenship you have. You were made for eternity. You're going to live forever. Ang tanong ko sa iyo ito, will you enjoy heaven? Kung yung pagpunta mo lang sa simbahan, kinatatamaran mo, yung mag-participate ka, kinatatamaran mo, yung mag-soul winning ka, kinatatamaran mo, paano masisiguro mag-enjoy ka sa langit? And I would like to say, okay, I might live here 70 years. Siguro, pag naabot ako 70, jackpot na ako doon. Oo. Jackpot na ako kasi nanay ko, 69 namatay. Tatay ko, ganun din eh. Oo. Pag lumabas ako ng 70, bonus na yun. Okay? That's the most that I can. Pero eternity, mabibilang mo na ang lahat ng buhangin sa buong mundo, hindi ka patapos sa eternity. Paano pag hindi mo kilala ang Diyos?
Paano pag hindi mo alam? Ano sabi ng John 5:39? John 5:39 sabi ng Word of God, okay? Search the Scriptures, for in them you think you have eternal life, and there they which testify of me. Ang salita ng Diyos ang magpapatotoo. So kung meron kang dapat alamin, yung salita ng Diyos, bakit? You're made for eternity. You're going to live forever. Every human being is going to live forever in two places, with God or apart from God. Pupunta ka ba sa langit kasi tinanggap mo si Kristo? You're going to live with God for eternity. When you die, this body dies. But you don't die. You will go to eternity. You're going to live there. Nilikha ka niya for 70, 80 years. Okay? So what is this life here? It's a preparation. Preparation for eternity. What does it mean? Interesado ang Diyos na ihanda ka sa langit kesa gawing masaya ka lang sa lupa. May struggle dito. Okay? God is more interested in preparing you for eternity kesa magkaroon ka lang ng bagong cellphone. Kesa magkaroon ka lang ng bagong damit. Kesa magkaroon ka lang ng magandang sweldo. God will give it. God wants you to be happy here. God wants you to be happy here and now because He's your Heavenly Father. Okay? He loves you and He wants you to be happy. But not at expense of having you ill-prepared for eternity. Bibigyan ka niya ng answered prayer. Bibigyan ka niya ng malakas na pangatawan. Bibigyan ka ng promotion. Pero hindi ka dapat magpabaya na nakalimutan mo maghanda sa eternity. Tignan mo sinabi ng Diyos kay Abraham, Genesis 12:2. Okay? Genesis 12:2, anong sabi ng Word of God? Dito kay Abraham, gagawin kitang dakila. Pagpapalain kita. Gagawin kong dakila at tanyag ang pangalan mo. Marami sa atin tumigil na dyan eh. Kanya ka pinagpala, kanya ka pinagpunyagi, kanya ka binigyan answer prayer, that thou shall be a blessing. Blessing ka ba sa nanay mo? Blessing ka ba sa tatay mo? Blessing ka sa tropa mo? Blessing ka ba? Nung pumunta kami Ilocos Norte, ando si Pastor Benny, nag-aeroplano siya kami, nag-land travel. Pagdating doon, sabi ko, tayo, ito ho yung mga pastor. Mga bata, itong namumuno. Yeah, they did good. Pagpunta sa Ilocos Sur, ito si Pastor Ron Langbayan, ito si Pastor Ongkoy, anak din ho ito ng pastor. Ito si Pastor Jeter Cornita, anak din po ito ng pastor. Sila ho ang na-contact natin, they delivered this, and they were happy. Sabi niya, puro bata na to Diyo ah. Matatanda naman ho nandyan, kanya lang. They were able to convince people. Yung kasama kong tatlong pinikap po sa San Fabian, Pastor Ed Peralta, Joshua Martinez, tsaka si Marlon Lumagi, they saw the churches, they saw everything. Sabi niya, saan kayo matutulog? May bahay po kami dito, may pamilya po ako dito, pamilya ko. May pamilya ka dito? Opo, pamilya ko. Apelido Pulnak po kasi kanya pamilya ko. Doon ho kami tutulog. Sabi ko, pagkatapos nung Thursday, Friday, sabi ko, balik na ho kami ng vegan tayo. Kita na lang tayo sa vegan ng umaga. Tumawag ng alas 5 ng umaga. Joey, umalis na kami ng Ilocos Norte. Kabugaw na kami. Kita na tayo. Sige po, magre-ready na po kami lahat. He saw people. He saw young men rising up, nagiging blessing. Tanong ko sa iyo, saan mo binitbit ang barkada mo? Will they love the God that you love? Will they love the Bible that you love? Will they love the church that you love? Will they love the gospel? Pag may nakatabi sa iyo, will you be a blessing? Will they be strong, rooted, built up? Will they be like you? Kung magiging kagaya mo yung katabi mo at yung close sa'yo, nakakatakot o nakakatuwa? Ikaw makasagot niyan. Right?
when they become like you because you are close by proximity, will they be built up strong? I am so thankful to God that God gave us the privilege na lahat ng dumidikit, natutulungan natin. Imagine Tuesday, while I was riding the bike that you gave me, andun yung mga tropa, ako muna, tsaka si Probe, mamayang konti, ito na si Pastor Godwin, mamayang konti, ito na si Pastor Butch Garcia, mamayang konti, ito na si Pastor Dong Sanchez, mamayang konti, ito na si Pastor Benny, si R.A., yung mga tropa, and we're riding along the NLEX, having fun, going to our affair, and then we preach the gospel, we talked about the Bible, and things like that. When we go home, sabi ko, huwag mo na, alas 2, mainit yan tayo. Mga alas 4 tayo umalis para mas maganda. And we're going home, everybody was happy. You see? Sabi ko, Tay, are you okay? Pagod ako, pero happy pagod to. I told you. Di ba? It's beautiful. Tanong ko sa iyo, yung makakadikit mo, tatatag, titibay, magiging malakas, o mayayamot sa iyo? Kasi ginagamit mo. Tama? Ano sabi ulit ng Genesis 12:2? Gagawin kitang dakilang bansa. Pagpapalain kita, gagawin kong dakila pangalan mo at magiging blessing ka. Huwag kang tumigil sa naging dakila ka, naging bless ka, at ang pangalan mo hinangaan. Huwag. Kailangan blessing ka. Lahat ng nilikha ng Diyos dapat blessing. Am I right? Dapat lahat blessing. Pag dumikit ba yan, sasaya. Magiging loyal sa pastor. Okay? Kaninang umaga, nag-text si Ron. Sabi niya ganun, Tay, I just want you to know, I want to express my sincere thanks, praying for you always, and God bless you po. Thanks na. Dahil binild up ko sila eh. Tay, this is the time. This is the chance. They were able to gather this, they were able to market it. This is what they did. Joey, thank you so much. No. We need to prepare for the next generation. Every time I'm speaking, sinasabi ko, how can you explain 1987 Golden Treasure Baptist Academy was it started with 8 or 21 students. Ako tsaka si Fe, but now what Golden Treasure Baptist Academy has achieved, we are now a model status, and in 2 weeks' time, perhaps by God's grace, okay, we will have a face-to-face, okay, as the Lord allows, okay, as the Lord prevails. How can you explain that cum laudes are not taking jobs outside, but they would like to be a part of the ministry? Hindi ko alam kung nasasaktan ko iba, nakasama ko pag nagsasalita ako, o nabibless sila. Okay? Sabi ko, I'm just talking about what is God doing in our lives. Ano sabi ng Psalm 1:1-3? Ano sabi ng Psalm 1:1-3? Okay? Tira mo ha? Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Baka mamaya nakinig ka ng payo pa na masama. At tumatayo sa daan ng mga masama. At umuupo at nakikipagsaya pa sa upuan ng mga manlilibak. Verse 2, ngunit ang kanyang oras at ang kanyang panahon, ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ni Diyos na kanyang pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Tignan mo ha, pagka nagbubulay-bulay ka, nakinig ka, kinapit mo yung Word of God, pinalakas mo yung salita, yung pananampalataya mo, ano sabi niya sa verse 3? Siya ay itatalin tulad ko sa isang puno na tinayo sa tabi ng ilog, na mamumunga sa tamang panahon. Ibig sabihin, kahit may pandemic, kahit mataas ang presyo, kahit ang daming kaguluhan, mamumunga ka. You know what I'm saying? Hindi ka makukulang. Ano pa? At hindi ka malalanta. Hindi ka malalanta. At lahat ng gagawin mo, kahit may pandemic, pagpapalain. Bakit? Pinili ang Diyos. Pinili ang Word of God. Kung may pakikinggan ka, huwag si tulpo. Yung Word of God. Piliin mo yun. Pinili ko, totropahin ko. Yung aatakin ako pataas,
Yung tuturuan ako, pag mali ako, hingi ako ng tawad. Pagka sumabit ako, hindi ako magyayabang. Magpapakumbaba ako. Bakit? Mali ka na, mayabang pa. Am I right? Mga away pa, mali. Pag mali, mali. Huwag nang mga tuwiran. Magpakumbaba. Kung di pa kita nahingi ng patawad, patawarin mo ako. You see? Aayusin ko to. They saw it. They love it. Sabi naman, Pepat kahapon, Lunes ha? Yes ma'am, 7 o'clock ang flight natin. Saan sila pupunta? Pupunta sa Dipolog City. Makikita nila yung church. Tuturo ko, dito kami nagsimula, 2004, garahe. Ngayon, ito na sila. May covered court, may building, mayroong maayos, may zipline, at sila lang sa buong Zamboanga Peninsula ang binigyan ng karapatang magkaroon ng face-to-face. Pupunta kami ng Pagadian City. They will see the church there that they bought an 11,000 worth na silyang isa. Ang dami nun. They bought last year, 2021, isang grand piano and they paid cash. And just recently, we sent what? Yung isang set ng silyang ganito, they paid 165 in Pagadian City. Pupunta kami kay Pastor Noel Pino. Sabi ni Joe, pambira, boss, ang ganda na ng church niya. Lahat na ganito. Sabi ko, good. Pupuntahan natin. Dadaanan namin ng Tudela. Sabi ni Army, Pastor, sasama po kami sa inyo dyan. Sabi ko, yeah. They will see the grace. Kailan nagsimula? 2004. Naturuan, nagabayan. Tanong ko sa iyo ito. If God will make your name great, if God will make you a great nation, okay? Kagaya na sinabi ng Genesis 12:2, will you be a blessing? Will you be a blessing? Basahin nga natin. Ready? Read. I will make thee a great nation. I will bless thee. I will make thy name great. And pag may answered prayer ka ba, maging blessing ka? Pag naging blessing ka ba, magiging blessing ka? Right? God prepared you for eternity. Life is a dress rehearsal. This is just a warm-up act. There's a big event that is coming. Heaven. Pagdating mo sa langit, pag pinatayo ang mga tao, at sasabihin nila, ano ang kinontribute ni Mark Tedrano sa'yo? Ano ang kinontribute ni Gemma Gikin sa'yo? Ano ang kinontribute ni Rolly Boy na Primseno? Ano ang kinontribute ni Jericho, ni Gina sa'yo? Anong kinontribute? Anong naging dahilan? Bakit nawala ka? Sino naging tropa mo? Si Joey Sauco? Pag sinabi, dapat kay Meljo ka lang dumikit para tumino ka. Di ba dapat ganon? Am I right? Pagharap mo sa Diyos, at tinawag na ng Panginoon lahat ng mga tao, bakit ka naging faithful? Na-meet ko kasi si Mariel Katabi ko nga siya nung Sunday, March 13. Kanya pinayagan ako ng nanay kong si Michelle Rodil para magsimba. People will be blessed? O sasabihin, nakita ko kasi yun pinagpala tapos tinabla naman ako. Ang sungit kaya nun. Yung ba sasabihin? Hindi dapat. Life is a preparation for eternity. Dapat dito pa lang hinahanda mo na. Para pagdating mo sa langit, pinatawad ka, sa langit ka pupunta, and people will say, thank you, Grace Formacion, dahil sa katapatan mo, naligtas ako. Thank you, Moreno sa Kilayan, magbe-birthday ka sa 15, wala ka dito, pero nag-iwan ka ng pagkain at masaya ang lahat ng mga Kingsmen bago ko umalis. Masaya, nakakain kami, may mga regalo ka pa. Di ba? Sarap nun, ano? Will people be blessed because of you?
Simplihan na lang natin. Sino pinakamalapit sa iyo? Close by proximity. Naging matino ba? Naging mapagmahal ba sa magulang? Naging mapag-aral ba? Naging focused ba siya? Kasi naging tropa ka. Naging barkada ka. 1 Corinthians 15:33. Tignan mo sabi ng Panginoon, ha? And we close with this. 1 Corinthians 15:33. Ano sabi ng Word of God? Okay? 15:33. Huwag kang padadaya, ang maling tropa naninira ng magandang pag-uugali. Ang maling tropa sisira na magandang pag-uugali. Hindi ka nagmumura dati, ba't nagmumura ka? Hindi ka sumasagot sa tao, sa tatay at nanay mo, ba't sumasagot ka? Hindi ka nagbubulakbol dati, ba't ngayon nagbubulakbol ka? Sino ang nakasama mo? Hindi ba dapat sabihin, alam mo, ang buhay ko'y may kaguluhan, ang landas walang patutunguhan, ngunit tumabarkada ko, numapadikit ako dito, naging matino ako. Will there be people in heaven that will testify? Hinatak niya ako. I'm a mature, indifferent person. But because of this person who believes in me, nag-invest siya ng time, talent, treasure sa akin, hinimok niya ako, tinuruan niya ako, he pushed me to the limit, and he bring out the best in me. Meron bang tao magsasabi sa iyo ng ganyan sa langit? Meron bang tao magpapasalamat at sasabihin, thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. Thank you. Maaring hindi tayo maging tanyag ng ibang mga tao. Marahil hindi tayo kasing yaman ng ibang mga tao. Pero may matulungan ka isang tao, tama? Isang family. Okay? Ilang mga tropa at barkada na napalapit mo sa Diyos, that's priceless. That's the most wonderful thing that I ever felt. Okay? Nung nasa Ilocos Norte kami, naglapitan yung mga tao, Pastor, salamat po. Ah. Bakit? Nanonood kami talaga ng preaching nyo, ganito. Hindi nga, ang ganda nga ho ng mga ano. Tignan mo ha. Tama. Iyan, halika, basahin mo to. Tama ha. I want you to see how this person, kumuha ka ng mic, tapos iuwi mo sa bahay. Good morning po, Pastor. Nag-study po ako ngayon at nakikinig ako sa mga preaching mo in God. And I can dream again. Lalong nag-grow po ako at lalong tumibay ang karakter ko kung paano mag-handle ng mga critics sa buhay o sa ministry. Dahil nakita kita na example ka sa ganitong sitwasyon. Yung binato ka ng basahan ng kape, ngayon napakinggan ko yung pastor against preaching ni Pastor Abante sa conference and how you handle it. At sa huli, na-win mo sila at peace na kasi nakayanan mo hindi mag-react. And many testimony pa that I heard from your preaching. Sobrang blessed po ako, araw-araw, nakikinig ako sa preaching mo. Salamat, nakilala kita. Heartily speaking, mas lalong matatag na ako ngayon. Thanks for mentoring me through your preaching. Taga-Santo. Taga-Santo. Diyan ka lang. Dito. Marami pa. Diyan ka lang. Taga-Santo. Okay? Agusan del Sur. Ito, taga-Japan. Okay? Japan naman to, Japan. Ha? Japanese, pero marunong Tagalog. Oh. Good evening po. Nice At ko. sumasagot ka, pinababasa lang kita. Oh. Nice ko lang po rin na ipaalam sa inyo na dahil na rin po sa mga turo ninyo na napapanood ko sa YouTube YouTuber na ako. Dapat Opo. subscribe ka. patungkol sa pagpapalaga at pagmamahal sa pastor, ay kinontak at nakipag-ayos na po ako sa aking home church Huwag mo pastor. nang bagitin yung pangalan ng pastor. Ikaw na nakakita, pagka kumalat ako, ikaw ang chismoso. Ang daming dahilan kung bakit ako tumalikod sa kanila, pero may isang dahilan kung bakit ko kailangan mahalin sila
At sa kabila ng mga dahilan na dapat lang ay talikuran ko na sila, at ang dahilan ay ang buhay na patutoo ninyo. Salamat po sa Diyos at sa mga turo nyo. When they send those messages, to sit down, I was so humble. You know why? Alam ko yung mali ko eh. You know what I'm saying? Alam ko yung limitations ko eh. But hearing these people telling me, I'm watching your YouTube, I'm watching everything, may dahilan ako para mamuhi sa pastor ko, sa lahat. Pero dahil narinig ko yung preaching mo, bumalik ako sa church namin, humingi ko ng tawad, inayos ko. How many people will you influence in eternity? How many? Mas wala akong dahilan. Kasi pumalpak ako eh. You know what I'm saying? I messed up. Big time. Tama? Why are there people telling those things? You know why? Kinain ko yung mali. Nag-focus ako sa pwedeng gawin ng Diyos. Lord, kinapalang ko mukha akong gumawa ng mali, kakapalang ko mukha akong gumawa ng tama. Itatama ko ito, magbibit-bit ako, at magtuturo ako, hindi ako mapapagod. I'm happy. Kaya sabi ko every morning, pag matutulog na ako, Lord, if you want me to go home, I'm ready. Pag gumising ako na every morning, Lord, thank you, another soul, another person ang may papalapit ko. Kasi alam mo ang trabaho ko? Simple lang. Simple lang. 37 years ago, ilapit ang tao sa Diyos. Ilapit ang tao sa pastor. Ilapit ang tao sa simbahan. Ilapit ang Diyos sa tao. Ilapit ang pastor sa tao. Ilapit ang simbahan sa tao. Yun lang ako. Sinimplihan ko na lang. I may not be the most intelligent. I may not be the most, very good in everything. No, I'm just a simple person. I would like to be a bridge that will connect people and not a wall that will separate people. I would like to be a pencil that will write the happiness, or if I cannot be a pencil, I would like to be an eraser that will erase the sadness of a person. I would like to be a light that will show the good things that other people are doing. I don't want to be a darkness na ako magkukublog para hindi makita kagaling. Itataas kita. Kanya kahapon, sabi ko, Pastor, ito po nagdala dyan. Ito po sila, ito po. Ganun ba? Ito po yung family na gumastos lahat. Ganun ba? Thank you ha. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Pastor, itong Apollo inawin ko kanina. Ito po yung nakausap ko. Ito po sila. Nilalapit ko. Tuwan-tuwa si Pastor Benny. Sabi niya, Joe, thank you ha. Wala po yun tayo. Trabaho ko yun eh. Hindi ho ako nagbago. 37 years, yun pa rin ako. Ang dami nang may problema eh. Tama? Tapos maangas pa ako. Oh. Sabi niya, nasan ka na, Joey? Kayo po tayo, nasan kayo? Tarlac, Esitex na kami. Ako po nasa San Fabian pa. Hinatid ko pa po kasi mga pastor. Ganun ba? Mag-iingat ka. Wala po yun, tay. Wala po yun. Hinatid ko pa po sila. Pinuntahan ko pa yung church nila. Pinag-pray ko pa sila sa loob ng building nila. Sabi ko, gaganda to. Gaganda. Believe me. Nakita mo yung nangyari doon? Opo. Sabi niya, Joey, dumaan ako. Sabi ni Pastor sa La Union. Tay, duminturi kami kay Pastor Delfin. Pinakita ko doon yung church ni Pastor Delfin Moreng. Iba na. Sa looban na. May two-story building na. Maganda. Sabi niya, kwento mo, Bernie, nung makita tayo. Sabi niya, pinababantayan lang to ni Pastor Jess Lubiano. Sabi niya, pambira, Pastor, pinababantayan mo, hindi naman natutulog. Bakit? Dala-dalawa telepono, may kausap. Sabi ko, yan yung panahon may problema, yung isang wing sa isang wing. Kanya wing sila, nag-uusap sila sa telepono. Okay? Oh. Ngayon, sabi niya, meron na siyang building. Young people pa lang yan, ngayon may building na. Tanong ko sa iyo, sa iksi ng buhay mo, saan ka nakafocus? Sa problema mo o maging blessing ka? That is God's purpose for you, right? Ikaw ba'y magiging dahilan para bumigat ang buhay ng iba o maging magaan kasi na-meet ka nila?
Naglapit ka ba ng tao sa Diyos? Naglapit ka ng tao sa pastor? Naglapit ka ba ng tao sa simbahan? O ikaw ang naglayo? What? I want to challenge you. Prepare for eternity. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Maraming salamat. Kayo po mahabag at manguna sa amin. Bigyan mo po kami ng tagumpay. Kausapin mo po kami. Kayo po ang maitaas at maihayag. Salamat po sa kabutihan. Mapakaiksi lang ng buhay namin at hindi namin sasayangin ito. Salamat, ninais mong kami maging bahagi ng iyong pamilya. Salamat, ninais mong kami po'y maging bahagi ng inyong gawain. Kami po ay magpapasyang tanggapin ka kung di pa kami ligtas. Kami susunod sa tubig ng bautismo at ipapagamit namin ang aming sarili na kami po'y magdadala ng tao palapit sa iyo, palapit sa pastor, palapit sa mga gawain mo. Kami po'y magsisikap na kami magiging isang tulay na magduduktong sa tao at hindi isang pader na mag-ihiwalay. Kami po ang magiging pencil na susulat ng kasiyahan o maging eraser para magbubura ng kalungkutan. Gamitin mo po kami, samahan mo kami, at tulungan po that you will not only make us a great person, that you will not only bless us, that you will not make our name great, but we will also be a blessing to people that will be close to us by proximity. Yung masasabi ko, pinagpala family ko, pinagpala ang tropa ko, pinagpala ang mga kaibigan ko, kasi pinagpapala mo ko at nag-spill over sa kanila. While heads are bowed, eyes are closed, no one is looking around. Will you come to the altar and say, Lord, tulungan mo po ko that I'm gonna fulfill my purpose. I will fulfill your purpose in me. I will be a blessing to others. Dito po sa altar, God bless you. Dito po. You need to come. You need to tell God, Lord, tulungan mo ko. Kahabagan mo ko. Hindi ko ipapakita at ipalalakihin yung kasipayuan, yung kabigatan, yung bagay na nakikita kong malaking problema. Ang itataas ko ay yung katotohanan mo, yung salita mo. It's time for us to be a blessing.